At agad naman nilang ginamit ang kani-kanilang mga skill, subalit nabasag lang ng fire arrow ni William ang ipinalabas na fire arrow ni Elle. Kaya agad lang din niya itong iniwasan. At nang si Elle ay makakita ng pagkakataon, habang siya ay patuloy na tumatakbo ay agad din ito na muling ipinalabas ang kanyang skill na fire arrow papunta kay William. Kaya habang si William ay nagpapalabas ng masamang ngiti sa kanyang mukha, nasambit nito na ito ay nakakamangha. At dahil sa ipinalabas ni Elle na pag-counter papunta kay William, makikita natin ang malaking pagsabog dahil dito, na naging dahilan ng pagpunta ng mga usok sa paligid ni Elle. Subalit habang patuloy na humuhupa ang usok, mayroong isang mabilis na bagay ang biglang lumabas dito na bigla na lang din sumulpot sa harapan ni Elle. Na agad naman niyang nailagan, ngunit siya ay napatanong kung ang bagay ba na ito ay isang bato. Nang bigla na lang din sumulpot si William sa kanyang likuran habang siya ay umiilag, kung saan natanong ni William kay Elle kung ito na ba ang lahat ng kaya niyang gawin. At agad din itong ginamit ang kanyang malakas na skill na fire arrow papunta kay Elle, kung saan ito ay naglikha ng malaking pagsabog. At pagkalipas ng ilang sandali, makikita natin ang pagkasunog ng kagubatan. At habang nagliliyab ang apoy sa paligid, makikita natin ang anino ni William dito. At kasabay nito ay makikita din natin si Elle habang hawak-hawak nito ang kanyang nag-aapoy na staff na maayos lang at patuloy pa ring nakatayo. At dahil hindi tumalab ang pag-atake ni William, natanong nito kay Elle kung nagawa ba nitong ma-cancel ang kanyang ginawang pag-atake ngayon lang. At dagdag pa nito na hindi niya ito inaasahan dahil nakakasigurado siya na walang kapangyarihan si Elle para harangin ang kanyang pag-atake. Kaya muli nitong natanong kay Elle kung papaano niya itong nagawa, subalit patuloy lang siya nitong pinagmasdan. At dahil dito, habang hawak-hawak ni William ang kanyang nag-aapoy na staff, nasambit nito na si Elle ay mukhang hindi gaanong nagsasalita, pero ito ay ayos lang dahil hindi din naman sila basta-basta makakapag-usap sa gitna ng laban. Kaya agad nitong ipinalabas ang kanyang skill na fire arrow habang nagsasabi na ito ay tutuklasin niya mismo. Kung saan napatingin lang si Elle sa kanyang ipinalabas na fire arrow. At nang ito ay tuluyang makalapit sa kanya ay agad din itong ginamit ang kanyang skill na revolver para mag-counter sa fire arrow ni William. At dahil sa ipinalabas ni Elle na skill, nanlaki ang mga mata ni William. At siya ay napaisip kung ang ginagamit ba nito ay telekinesis para mapaikot ang kanyang fire arrow, dahil ito ay nagiging parang isang barena na bumubutas sa kanyang magic. At dagdag pa nito na ito ay isang bagay na hindi niya pa nakikita. At dahil sa pagbanggaan ng skill na revolver ni Elle at ng fire arrow naman ni William, ito ay lumikha ng malaking pagsabog sa loob ng kagubatan. Kaya nasabi ni William na ito ay hindi kapani-paniwalang isipin na pinalakas nito ang kanyang skill gamit ng telekinesis. At habang siya ay patuloy na nakamasid kay Elle, nasambit nito na ngayon naiintindihan niya na si Elle ay isa sa mga uri ng tao na tinatawag na isang genius. At dagdag pa nito habang may malaking ngiti sa kanyang mukha, na ito ay ang uri ng tao na kanyang pinaka-kinamumuhian. Kaya habang muli nitong ipinapalabas ang kanyang fire arrow papunta kay Elle, nasambit nito na silang dalawa ay magsaya, at ipakita pa nito ang kaya nitong gawin. Subalit agad lang din na ginamit ni Elle ang kanyang telekinesis, kung saan agad na nagtipon ang lahat ng mga bato sa kanyang harapan para maging harang sa ipinalabas ni William na fire arrow. Na agad lang din namang nabutas ng malakas na fire arrow ni William, subalit hindi ito tumama dahil agad din na nakatakbo si Elle papalayo. At dahil dito, masayang natanong ni William kay Elle kung ano ang kanyang ginagawa, at kung ang pagtago-taguan na lang ba ang kanyang naiisip. Nang bigla na lang napahinto si Elle at agad na ginamit nito ang kanyang telekinesis papunta kay William. Nalabis naman niyang ikinabigla. Ito ay dahil agad na sumulpot sa kanyang likuran ang fire arrow na kinokontrol ni Elle gamit ng kanyang telekinesis. Ngunit agad lang din naman itong naiwasan ni William sa pamamagitan ng pagyuko nito sa lupa. Subalit hindi pa nagtatapos dito si Elle dahil muli pa nitong ginamit ang kanyang telekinesis para muling puntiryahin pabalik si William, ngunit nagawa niya pa rin itong maiwasan. At kahit na pinagpatuloy ni Elle ang pag-atake sa kanya gamit ng fire arrow nitong may telekinesis, nagawa pa rin itong mailaga ni William ng paulit-ulit. At ito ay labis namang ikinainis ni William, kaya agad din itong ginamit ang kanyang fire arrow habang nagsasabi na tama na ang kanilang pakikipaglaro. At dahil sa malakas nitong skill na fire arrow na ipinalabas papunta kay Elle, agad din ni Elle na ginamit ang kanyang skill na revolver para ito ay ma-counter.
na naging dahilan naman ng malakas na pagsabog sa kanyang harapan. At dahil sa pagpapalabas ni Elle ng kanyang mga skills, labis itong ikinatuwa ni William. At makikita natin na siya ay bigla na lang sumulpot sa likuran ni Elle, kung saan habang nagliliwanag ng kulay berdeng ilaw ang kanyang suot na singsing, nasambit nito na sa wakas ay ginamit ni Elle ang pareho niyang fire arrow. Kaya agad nitong ginamit ang singsing nitong mayroong skill na poison breath, kung saan ito ay nagpalabas ng kulay berdeng usok. Nalabis namang ikinabigla ni Elle. At dahil sa surpresang pag-atake na ginawa ni William gamit ng kanyang poison breath, makikita natin na agad na napuno ang paligid ng lason na usok. At pagkalipas ng ilang sandali, habang ang lason ay unti-unting humuhupa sa kagubatan. Habang papalapit si William ay nasambit nito na ang poison breath ay tunay na kapaki-pakinabang. Subalit iniiwan ka nitong bukas habang ito ay iyong ginagamit. At natanong nito si Elle kung hindi ba siya ay isang fire at telekinesis na user. At dagdag pa nito na nagawa nitong mapigil ang pag-atake ni Elle dahil sa pilatan nitong napagamit sa kanya ang kanyang fire arrow para ito ay mag-cooldown. At habang makikita natin si Elle na nakatayo lang sa kanyang pwesto, nasambit ni William na wala ngayon si Elle na may magagawa sa loob ng 30 minuto. Kaya habang ipinapalabas ni William ang kanyang dagger, nasambit nito na ang kanyang fire arrow ay nasa cooldown din kaya patawarin siya ni Elle dahil siya ay tatapusin niya gamit lamang nito. At habang siya ay unti-unting lumalapit papunta kay Elle, dagdag pa nito na ito ay ang kanyang paboritong oras at hindi na siya makapaghintay. Kung saan habang dinidilaan nito ang kanyang dagger, nasambit nito na siya ay interesado kung ano ang ipapakita nitong mukha, at natanong nito kung siya ba ay manginginig o di kaya ay iiyak. Nang bigla na lang si Elle na sumulpot sa kanyang harapan habang inaangat ang kanyang kamao. Kung saan makikita natin ang mataas na pagtalo ni Elle habang inihahanda ang kanyang kamao papunta kay William. At nang ito ay mapansin ni William, nanlaki ang kanyang mga mata. At makikita natin ang napakalakas na pagsuntok ni Elle sa mukha ni William, kung saan nabitawan nito ang kanyang staff. At dahil sa surpresang pag-atake nito, nadurog ang mukha ni William at tumalsik ang kanyang ngipin kasabay ng kanyang mga dugo. At makikita naman natin si Elle na may labis na pagkainis sa kanyang mukha. At dahil sa napakalakas na suntok ni Elle kay William, siya ay napatalsik sa kanyang kinatatayuan. At lumipat naman tayo pabalik sa nakaraan kung saan tinatanong ni Uburo kung papaano itong nagawa ni Elle. At habang silang dalawa ni Dibo ay umiinom, nasambit nito sa kanya na sabihin ni Dibo kung papaano nilang nalampasan ang laso ng boss na mad poisonous mushroom, at hindi ba pwede na nitong sabihin sa kanya dahil wala na din naman ang kanyang boss na si Elle. At dagdag pa nito na siya ang magbabayad dito kaya sabihin niya na ito sa kanya. At agad lang siyang sinagot ni Dibo habang umiinom, na ito ay wala ding saysay kung sasabihin niya sa kanya, dahil ito ay isang bagay na hindi niya magagawa dahil lang sa gusto niya. Ito ay dahil sa ipinalabas ni Elle na tinatawag na room, ito ay isang skill gamit ang telekinesis para higupin at ikulong ang hangin sa loob nito. At dagdag pa ni Dibo noong inaakala niya na siya ay mamamatay, bigla na lang nahinigup ni Elle ang lahat ng lason sa malaking lugar na yon. At may tuwa nitong nasabi kay Uburo na yun na ang lahat at wala namang espesyal dito. Subalit agad naman siyang sinabihan ni Uburo na ito ay parang isang cheat, kaya natutuwang nasambit ni Dibo na yun na nga ang kanyang sinasabi. Na ang kanyang boss ay isang cheat na karakter. At bumalik naman tayo sa kasalukuyan habang patuloy na binubugbog ni Elle si William, kung saan pinagsusuntok, pinagsisiko at pinagsisipa niya ito. Subalit kahit na ganito, sinubukan pa din itong mag-cast ng kanyang skill na poison breath. Ngunit bago pa man ni William na matapos ang kanyang pag-cast ay agad siyang inuppercut ni Elle ng napakalakas. At habang siya ay nakatingala ay agad din na nagpalabas si Elle ng kasunod niyang pag-atake. Kung saan pinagsusuntok niya si William sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Na naging dahilan ng pagtalsik at pagbangga nito papunta sa isang puno. At makikita natin ang paggamit ni Elle ng kanyang telekinesis sa kanyang staff para agad niya itong makuha papunta sa kanyang kamay. Kaya agad nitong inactivate ang kanyang staff para magpalabas ng kanyang skill na fire arrow. At habang nakasandal sa puno at namimilipit sa sakit si William dahil sa tindi ng pagkakabugbog ni Elle sa kanya. Bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita. Ito ay dahil agad na ipinalabas ni Elle ang kanyang fire arrow.
kung saan naputol ang puno at kasabay nito ay ang pagtalsik ng isang kamay ni William. Na makikita naman natin na tumilapon papunta sa lupa. Subalit kahit na ganito, si William ay patuloy pa ring nabubuhay na nakadapa sa lupa, na agad namang inactivate ang kanyang skill na Poison Breath. Kaya ang mga lason na usok ay rumaragasang pumunta kay Elle. Subalit agad lang ni Elle na ginamit ang kanyang singsing na mayroong telekinesis para gamitin din ang skill nitong room para mahuli ang lahat ng mga lason na ipinalabas ni William. At dahil dito, napaisip si Elle na si William ay umaarte lang na nababaliw pero mayroon talaga siyang pinupuntirya. At habang nililingon nito ang staff ni William sa lupa, napaisip din si Elle na dahil hindi gumagana ang poison breath ni William, sinusubukan nitong makuha pabalik ang kanyang staff. Kaya nasabi nito sa kanyang isipan na kunin niya ito dahil siya ay kanyang tatapusin sa sandaling iyon. Subalit habang si Elle ay nakatalikod, mayroong bigla na lang sumulpot na malaking bolang apoy sa kanyang likuran. Naagad naman siyang naabot nito, kung saan ito ay labis niyang ipinagtaka at ikinabahala. At makikita natin na ang bolang apoy ay nanggaling kay William kahit na hindi nito ginagamit ang kanyang staff. At habang makikita natin ang ipinapalabas nitong skill dahil sa nagliliwanag na item sa kanyang braso, nasambit nito kay Elle na ang bastardong gaya niya ay kanyang pupunitin sa maraming piraso. At dahil sa ipinalabas ni William na pag-atake, makikita natin si Elle sa nasusunog na kagubatan na ngayon ay nakahandusay sa lupa, kung saan siya ay nasuka ng dugo. At habang siya ay patuloy na nakahiga sa lupa dahil sa kanyang natanggap na pag-atake, napaisip siya na siya ay napakampante. At nasambit nito sa kanyang isipan na hindi niya inaasahan na si William ay mayroong skill na Flame Orb, bilang kanyang isang nakatagong baraha. At dagdag pa nito na hindi siya magkakaroon ng ganitong pagkakamali kung siya ay gaya ng dati bago pa man siya makabalik sa nakaraan. Nang bigla na lang ang skill ni William na Flame Orb ay muling sumulpot sa kanyang harapan, kaya napaisip na lang si Elle na siya ngayon ay humina. At habang si Debo ay patuloy na nakikipaglaban, may bigla na lang nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa loob ng kagubatan na malapit sa kanila. Kaya habang hawak-hawak nito ang bugbog sarado na si Sheldon, bigla niyang naisip ang kanyang boss na si Elle. At sa kabila naman ay may makikita tayong pag-atake gamit ng nagliliwanag na espada, na naging dahilan ng pagkahiwa ni Kiri ng ulo ng kanyang kalaban na mayroong sandatang sibat. Kung saan tumilapon ang ulo nito papunta sa ulo din ng kanilang babaeng kalaban na nasa lupa. At dahil napapansin ni Kiri na natitigilan si Debo, nasambit nito sa kanya na itigil na nito ang paglalaro at tapusin na ang kanyang kalaban. At dagdag pa nito na ang kalaban ni Elle ay mukhang sobra para sa kanya ng mag-isa lamang. At agad naman siyang naiinis na sinagot ni Debo na ito nga ang kanyang gagawin kaya wag siya nitong utusan. Nang bigla na lang mayroong tumalsik na mga dugo. Ito ay dahil agad na natamaan si Sheldon ng isang palaso sa kanyang mata. Na agad namang ikinagulat at ikinabahala ni Debo. At may makikita tayong tumatakbong kulay berdeng mga paa. At ito ay galing sa mga hubs na bigla na lang sumugod papunta sa kanila habang daladala ang kanilang iba't ibang uri ng mga kagamitan at sandata. At dahil dito, nasambit ni Debo na siya ay nagtataka kung bakit hindi sila nagpapakita. At natanong naman ni Kiri kung ito ba ay mga green hub, at dagdag pa nito kay Debo na siya ay mag-focus para agad nila itong matapos. Subalit sinabihan lang siya ni Debo na huwag niyang maliitin ang mga hubs dahil hindi ang mga ito madaling harapin. At may makikita tayong isang hub na nakaupo na bigla na lang hinampas ang kanyang tungkod sa lupa. At kasabay nito ay mayroong mga hubs na may malalaking pangangatawan na mayroong binubuhat. Kung saan makikita natin na binubuhat nila ang isang malaking hub na nakaupo sa kanyang trono na may hawak na isang staff, na nakatingin sa kanila habang nagpapalabas ng nakakatakot na ngiti. Kaya dagdag pa ni Debo na bukod pa dito, mayroong kakaibang hub na kasama ang mga ito. At bumalik naman tayo papunta sa laban ni Elle at William, kung saan habang napapalibutan si William ng apoy, natanong nito kung ang bastardo bang si Elle ay namatay na din sa wakas. Nang bigla na lang siyang nasuka ng dugo, na labis niyang ikinabahala. At makikita natin ang patuloy nitong pagsusuka ng dugo sa lupa. At pagkatapos nito, nasambit nito na si Elle ay kanyang kinikilala dahil hindi siya masamang kalaban at nagawa siya nitong malagay sa ganitong sitwasyon. At natanong nito sa kanyang sarili kung dapat ba ay kinuha nito ang kanyang pangalan bago niya ito pinatay. Nang bigla na lang mayroong nagsabi ng Elle Pommy, na labis na ikinabigla ni William habang siya ay napapalibutan ng apoy.
At dahil sa kanyang narinig, hindi niya ito mapaniwalaan kaya nasambit nito na hindi ito maaari. At makikita natin ang biglang paglabas ng paa ni Elle sa apoy, kung saan nasambit nito kay William na tandaan niya itong mabuti dahil ito ay ang huling pangalan na kanyang maririnig habang siya ay nabubuhay. At dahil naman sa biglang paglabas ni Elle, nasambit ni William na siya ay isang ipis na bastardo. At dagdag pa nito na ito ay wala ding kwenta dahil ang kanyang abilidad ay mahina. Subalit agad lang siyang sinabihan ni Elle na siya ay sumuko na dito. Nang bigla na lang nitong ipinalabas ang isang mana stone, at habang ito ay kanyang hawak-hawak, nasambit nito na halos imposible na mahuhuli niya si William kung siya ay mayroong 2 circles lamang. At dahil naman sa ipinalabas na bagay ni Elle, napatanong si William kung ito ba ay isang mana stone. At napatawa siya ng napakalakas at natanong nito kay Elle kung ito ba ang kanyang inaasahan, ang pag-absorb ng mana stone para madagdagan ang kanyang circle. At dagdag pa nito habang mas lalong napapatawa, na si Elle ay isang tanga dahil ang pag-absorb lang ng mana stone ay hindi makakapag-circle up sa kanya. At dagdag pa nito, na ang kinakailangan dito ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng maraming karanasan. Nabigla namang pinasang-ayunan ni Elle at ginamit nito ang mana stone na agad namang pumalibot sa kanya. At dahil sa nakikita ni William, labis niya itong ipinagtaka kaya siya ay napatanong kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil ang braso ni Elle ay agad na nadagdagan ng isa pang circle. Kaya habang inaangat ni Elle ang kanyang braso na mayroon na ngayong 3 circle, nasambit nito kay William na huwag siyang mag-alala, ito ay dahil siya ay mayroong sapat ng kanyang mga sinabi. Subalit agad lang na ipinalabas ni William ang kanyang fire arrow papunta kay Elle. Habang nagtatanong kung sinusubukan ba ni Elle na siya ay takutin sa kanyang panlilinlang. At pasigaw nitong nasambit na siya ay mamatay na. Subalit habang papalapit kay Elle ang mga fire arrow na ipinalabas ni William ay agad lang siyang napatingin dito. At agad din itong ipinalabas ang kanyang fire arrow, na walang kahirap-hirap na nabasag ang 2 fire arrow ni William. At dahil dito, agad din ang nababahalang si William na ipinalabas ang kanyang flame orb para pigilan ang pag-atake ni Elle na patuloy na dumidiretso papunta sa kanya. Nang bigla na lang ginamit ni Elle ang kanyang telekinesis, kung saan pinaikot nito ang kanyang fire arrow kaya ito ay naging gaya ng kanyang skill na revolver. At makikita natin ang labis na panlalaki ng mga mata ni William, ito ay dahil ang ipinalabas na skill ni Elle ay agad lang din na nasira ang kanyang ipinalabas na flame orb at nagpatuloy papunta sa kanya. Na agad namang tumama kay William, kaya tumalsik ang mga dugo sa kanyang ilong at bibig. At makikita natin ang napakalaking pinsala na nagawa ni Elle dahil sa lakas ng ipinalabas nitong fire arrow. Kaya pagkalipas ng ilang sandali, habang patuloy na nasusunog ang kagubatan. Makikita natin ngayon si Elle na nagmamasid habang siya ay napupuno ng dumi at dugo dahil sa tindi ng kanilang laban, kung saan ang nasa harap nito ay ang napakalaking pinsala sa lupa at ang natitira sa katawan ni William. At habang pinagmamasdan ni Elle ang kanyang natitirang katawan, nasambit nito na nakalimutan niyang tanungin ang kanyang pangalan.